Habang lumalaki ang posibilidad na sakupin na ng mga sundalong Israeli ang Gaza at ubusin na ang mga puwersa ng grupong Hamas sa hilagang Gaza, tila lumiliit naman ang mundo para sa 131 Pilipinong naroon. Sa katunayan, 72 sa kanila ang nais ng mag-evacuate. Pero sa ngayon, sa katimugang Gaza muna sila pinapalikas. They still have electricity, water, etc., but limited for a few hours a day. Hindi pa rin sila makakalabas ng Gaza nang walang pahintulot ng Israel, lalo na't may blockade at napalilibutan ng mga puwersa nito ang Gaza. Kailangan munang pumayag ng Israel na magkaroon ng isang humanitarian corridor, kung saan mas ligtas na makakalikas ang mga sibilyan patungong Egypt o Israel. Ang Egypt naman, wala pa ring permisong ibinibigay para tumanggap ng mga lumilikas mula sa gyera. We are working with our partners, diplomatic partners, no, to see if a humanitarian corridor can be opened to allow people to exit through, obviously, through not, if not the border with Israel, through the Rafah border with Egypt. Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na humanap ng paraan para agad na makalabas ang mga Pilipino sa Gaza. Nagpadala na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt ng team sa border ng Gaza para umalalay sa mga Pilipinong pupunta roon. Pero gaya raw ng nangyari sa Sudan, baka abutin daw ng ilang araw bago sila makatawid sa border ng Egypt. Nagpatulong na rin daw ang Pilipinas sa ibang mga bansa sa paghahanap ng mga Pilipinong nawawala pa sa Israel at Gaza. Ipinahanda na rin ng Pangulo ang mga tulong pinansyal at iba pang tulong para sa pagbabalik ng mga Pilipino sa bansa. And in the President's words, what is critical now is Gaza, and let's keep exploring all possible exit options. May posibilidad din daw na mga Pilipino at ibang dayuhan lang ang palalabasin mula Gaza. Ibig sabihin, pwedeng maiwan ang kanilang mga asawang Palestino sa gitna ng kaguluhan. Pero hanggat walang humanitarian corridor, pati mga Pinoy patuloy na maiipit sa gyera. Hindi pa rin makakapagpadala ng dagdag na supply ng pagkain at tubig ang Pilipinas. Sa ngayon, walang magawa ang mga opisyal kundi manalangin at umasa para sa kaligtasan ng lahat. Rex Remitio, CNN Philippines.